Milan, Rome, Germany, o kung sino pa. Sa Amerika po, good early in the morning. At magandang hapon po sa Pilipinas. Kumusta na kayo dyan? At tayong lahat po ay talagang nagsusumikap na makikinig sa salita ng Diyos. Salamat sa Diyos po na tayo binigyan ng mga tainga na makakarinig at mga isip upang mag-isip. Kasi may isip, yan po, butihin ang Diyos po na nakapag-isip at may emosyon pa tayo. Okay. Sumangguni sa oras na ito. Salamat po sa lahat po. Ngayon, sa araw na ito ay kakaiba na naman na ating ebanghelyo. Sunod-sunod po mula noong linggo, lunes, martes hanggang ngayon, halos na at bukas na naman, ibang ebanghelyo na naman, ay sunod-sunod ang sinasabing the gathering of stories about the pagkabuhay muli ng ating Panginoon. So, purihin ang Diyos. At magkakaiba ito. Okay? Sa sinasabing pag-narration, pagsalaysay, ayon kay Juan ay kakaiba, lalo na nadinig natin kahapon, ayon kay Juan. Sa other day, ayon kay Lucas, the other day, ayon kay Matthew. So, ngayon, ayon kay Marcos, so pinapaikot, ibig sabihin, binibigyang chance ng ating liturhiya ngayon sa ating simbahan na mabasa ang lahat na mga pagsanaysay sa istorya ng muling pagkabuhay muli sa lahat ng apat na Gospels. Mayroon tayong apat na Gospels. Tatlong synoptics, yung synoptiko, yung magkaparihong tingin o pananaw. Halos magkaparihong pananaw. Matthew, Mark, at saka Luke. At kakaiba at kakaisa lang pananaw din ayon kay Juan, no? So apat na Gospels. Ngayon nasa kay Mark tayo, yung sinasabing sa recorded sa ating Biblia, ay siya yung pangalawang gospel, ayon kay Mark. Okay? Okay na kayo? Handa na kayo? Sumulat, kumuha ng papel, kung gusto ninyo po. Okay po. So, ang dala naman ni Mark ngayon ay kakaiba. Bakit po? Hindi siya nag-rakunta, ibig sabihin nagsanaysay nga direct. Direct, ibig sabihin kumausap at mayroong mga direkta na pagsalaysay. Hindi po. Siya ay nag-storytelling lamang sa mga na-told na stories. Galing sa kay Lucas, galing kay Matthew, kay Mark, kay John. Kaya nga sa gospel ngayon, talagang walang direct na conversation. Nirepeat lang niya ang nangyari. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Klarado ito? So nirepeat lang niya kung anong nangyari kay Magdalena sa unang araw at sa mga kababaihan. Sa unang araw kasi si Maria ay siya lang sa ibang gospel, lalo na kay Juan. Tapos tinawag niya si Simon Pedro, yung dalawa, at sumunod kay Juan yon. Doon naman kay Lucas ay hindi lang si Maria Magdalena sa unang araw at sa madaling araw, kundi mga kababaihan. Concern ni Lucas yon, mga kababaihan, hindi lang nag-isa si Maria Magdala. Yun po ang kaibahan. Kay Matthew naman, ay si Maria Magdala din, bumalik na naman, nga isa lang. At kay Mark ngayon, ay inulit lang niya ang mga nangyari sa unang araw. Ang nangyari naman sa sinasabing pangalawang tagpo na nagpakita ni siya sa dalawang apostoles doon sa walking to the Emmaus, no? Sa dalawang apostoles dito, sa kay Marcos, sinabi nga na dalawang apostol o disipulo pumunta sa Bukirin. Magkakaiba na ito mga kapatid, ha? Tingnan nyo, ha? Doon sa gospel ayon kay Juan, to the Emmaus. Kay Juan ba yun? O kay Lucas? Tingnan natin ulit, ha? Okay. Dito ay papuntang hindi sa Emmaus. Hindi na naitukoy kung anong Emmaus o may pangalan bang lugar. Papuntang Bukirin. Amen po ba? Nakita nyo? Nalata nyo agad ang Mark? Wala nang minimension na Emmaus. Nandoon pa rin ang dalawang apostoles. Amen po? Klarado? Amen. Amen po. Okay. So, okay. Ngayon, kasi bakit inisa-isa ko to at yung pagwawalangkas at bibigyan natin kasaysayan ang pagkakaiba? Kasi ganun talaga. Kasi magkakaiba talaga ang pangangahulugan at yung diniinang pansin sa bawat akda. Although na magkalapit sila kasi isa lang ang pinanggalingan nilang istorya. Ang buhay ng buhay pagkabuhay muli ni Jesus. Amen? So, importante ito. So, kaya nga, kung tayo mag-interpret o tayo magpahayag, ayon lang sa may akda. Okay? Kasi kung lalihis ka, ay talagang hindi na yun ibig sabihin ni Marcos. Okay? Kaya pakita ko muna ang pagkakaiba at ang dala-dala ni Marcos na pagkakaisa sa
apat na Gospels. Okay? Ang pagkakaiba po, yan po. Hindi na na-mention ng Emmaus, ay bukirin na lang. Na doon pa rin ang dalawang apostoles. Ibig sabihin, magkakaisa sila doon. So, common at hindi sila common denominator. So, yan po ang pagkakaisa at pagkakaiba. Another po na bantayan ninyo sa pinapakitaan ng Magdala doon sa Juan, doon kay Matthew, may Magdala din doon, at yung kay Lucas, mga kababayan, hindi po na-mention yung sinasabing si Maria Magdala ay mayroong inalisan ng 7 demonyo. Dito lang po kay Mark yan. Dinagdag ni Mark, inalisa kanya ang 7 demons. Okay po, si Maria Magdala ay tinanggalan o pinapalaya sa kanya ang 7 demons. Okay? Ayun, sa Matthew hindi po, sa Maria Magdalene hindi, sa Magdala ayon kay Lucas at sa Juan wala po. Okay? At importante ito. Okay, ano pa ang makita natin ang pagkakaiba at pagkakaisa na detalyo? Yung sinasabi po na liban doon, yung sinasabing katigasan ng ulo. Okay, sa ekspresyon ng iba, hindi naniwala. Dito po, hindi talaga katigasan ng ulo ang sinabi. Klarado ito mga kapatid. Dito lang kay Marcos yan. Hindi lang sa ibig sabihin sa ibang gospel, Lucas, Matthew, at Juan, na hindi naniwala, they don't believe Mary Magdalene proclaim na Jesus was risen from the dead. Talagang dito sinabi ni Marcos after na gathering the mga thoughts sa mga sinasabi sa ibang gospels, sinabi talaga hindi lang ito naniwala, matigas ang ulo. Klarado ba ito mga kapatid? So, tandaan natin hindi ang pagdududa, ang hindi makapanalig ay may malalim diyan dahil matigas ang ulo. So, makakaiba ito Okay. Okay, pwede pa yung maniwala, magdududa at magkaroon ng puwang. Pero dito talaga matigas ang ulo. Okay? Kay Marcos yan. Okay. So another pang na makita natin, ano pa? Yung ano pang makita natin na kay Marcos lamang? Ano pa? Stubbornness of their minds. Okay. Kay Marcos din dito sa rakonto yung go to the word. Go to the word. Pero hindi lang go to the word, go into all the word. To the whole creation. Creation talaga. So, mayo kay sa buong mundo. Kakaiba yun. Tatuno ni Mateo. Dito kay Marcos, to the whole creation. So, hindi lang sa mundo, kundi sa lahat ng nilikha. So, hindi, no? So, kakaiba ito kay Marcos. Okay, ulitin natin na si Marcos ay kakaiba kasi ang audience po niya, sino pong audience ni Marcos bilang isang sinoptiko ng gospel among the three, Matthew, Mark, at Luke. Ang audience ni Marcos po ay yung mga Kristiyano na converted dito sa Roma. Okay, ibig sabihin, pwedeng galing sila sa pag-Hudyo, naging convert, pero nanirahan nila sa Roma. Okay, ang salita nila ay kakaiba, Latino, Greko, at dito na sila na mga dialekto sa Roma, mga Romano ito. Yun ang audience ni Matthew. Pwede din, o maaari din na ang audience ni Matthew, ni Mark, ay siyang mga Kristiyano na convert mula sa mga pagano, Romano. Kasi mayroon na nanirahan kasi noon ng mga Hudyo at na-convert naging Kristiyano, pero nanirahan sa Roma. Mayroon ding na-convert na pupunta sa Kristiyano, pero mga pagano Romano. At mayroon din na dito na sa Roma na umiiral na nakatira na galing din sa Greek na area, dito na rin. So ang audience ay Romano, mga Romano po. Okay. So, hindi na paligoy-ligoy si Matthew, si Mark sa mga ano-ano pang mga sinasabi kasi malayo na siya kay Matthew, kay John, kasi hindi na ito Jerusalem ang pagbigay niya ng istorya, ng gospel, nakarinig na siya. Okay. Ni-repeat na lang niya kung anong nangyari doon sa Jerusalem. Dito sa Roma po. Kaya nga, nag-storytelling na lang siya kung anong sinasabi sa ibang gospels. Yun po ang dahilan. Okay. Pero sa pag-storytelling niya, sa gospel na nangyari sa muling pagkabuhay ni Jesus doon sa Jerusalem, kasi dito sa Roma, marami din siyang hindi ni-repeat. Kasi hindi kailangan. Unang-una, ni-repeat niya, hindi ni-repeat, nabanggit niya yung 7 demons. Ang 7 demons po ay hindi matagpuan sa Luke, Matthew at John. Dito lang po.
Okay. Ngayon, correction for all the corrections na nakikinig. Kasi inulit ko na to sa previous day or night. Kung sino mang nakapasok sa night gospel reflection natin at explanation. Si Maria Magdala o si Maria Magdalena na taga Magdala, isang taon iyan. Okay. Kaya nga sinasabing Maria Magdalena kasi Maria nga taga Magdala ay inalisan, ikukunik ngayon, inalisan ng 7 demonyo, hindi po iyan ang prostitute